Ngayon ang tanong, how do I maintain para manatili ang conquest sa atin? Para ma-maintain, dalawang pilang, mga kapatid. Number 1, power. In Philippians chapter 3, verse 10 to 12, basahin natin, ready, go. As a result, I can really know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I can learn what it means to suffer with him, sharing in his death, so that somehow I can experience the resurrection from the dead. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I keep working toward that day when I will finally be all that Christ Jesus saved me for and wants me to be. Mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, at yon yung nakita ko sa mga lugar na pinuntahan namin, hindi talaga inalintana ni Apostle Paul yung pagod. Patuloy siyang trumabaho ng trumabaho. I keep working, I keep working, I keep working, and I saw the result of his labor. Ang result ng labor niya hanggang sa ngayon, nagmarka sa mga lugar na yon na kanilang pinuntahan 2,000 years ago. 2,000 years ago nang nakakaraan, pero hanggang sa ngayon, nagmarka yung kanilang ginawa na paglilingkod. Ganon din naman tayo. Ang ginagawang paglilingkod natin ngayon ay magmamarka sa next generation kung hindi pa magra-rapture. Kung mag-rapture man, nakamarka sa kalangitan. Dahil lahat ng ginagawa natin ay counted sa heaven, lalo na as we do it with a heart of worship. Pangalawang P, mga kapatid, is presence. We are familiar with Matthew 11:28-30. Kaya naman, pagpagod, ayan, lumapit lang kay Lord. Basahin natin, ready, go. Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Kaya pagpagod, kay Lord lumapit. He will give us rest. Ang tunay na rest ay na kay God, wala sa higaan. Dahil minsan ang higaan natin, hinihigaan natin, pero ang isip natin naglalakbay kung saan-saan pumupunta, pagod pa rin. At buong magdamag, marami kang iniisip, hindi makatulog, pagod pa rin. Pero pag kay Lord pumunta tayo, hallelujah, after mag-pray, mag-worship, tulog agad, naghilik pa. Mga kapatid, ang tunay na kapahingahan na kay Lord lang. Kaya naman, para ang conquest manatili sa atin, ang power ni Lord ay maranasan natin as we move on. Step out in faith. Keep working for the Lord. Ano man ang pinagagawa ng Panginoon, do it. Keep doing it. Lalong lalakas at lalakas tayo. Kaya yun yung isa sa tanong ng isang kapatiran kanina, Pastor, meron pa bang worship service? Hindi ba kayo napapagod? Kanina pa kayo salita ng salita, buong maghapon, sa araw, pinagpawisan kayo. Sabi ko, meron. Ang Lord ang kalakasan natin. Mga kapatid, yan ay totoo. I not just share this, pero the more I serve the Lord, the more I am strengthened. Hallelujah. At feeling ko ay 25 years old. Pag patuloy ako naglilingkod kay Lord, pero kung ako siguro ay magre-retire, pag 60 na ako, retire na ako, ayoko na, sina Joshua na bahala at ibang mga leaders na bata-bata, ay mapapaaga ang uwi sa langit. Dahil sasabihin ni Lord, wala ka ng gamit, sige, uwi ka na para magamit kita sa langit. Pero kung magsiserve tayo pa dito sa lupa, ipoprolong ni Lord ang buhay natin, abay, pakikinabangan ko pang anak kong ito dito sa lupa. O sige, strength more and more and more. At yun ang karanasan ni Caleb. 80 years old, pero ang sabi niya, pakaramdam ko, 40 years old lang ako. Mga kapatid, tunay na ang Lord ang pinagmumulan ng kalakasan natin. Siya ang tunay na rest. At yan ang nais ni Lord, that we would manifest and maintain the spirit of conquest.